All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Lord, palapalan natin ang Diyos. May gabi sa pagiging Diyos, o may gabi sa tago sa kanato. Salamat sa pagiging Diyos na itaga sa kanilin na magaday magasibaw ng himaya. Salamat sa pagiging Diyos. O i-post ko na nagsakas sa mga pagkain pagsibaw ng himaya. Salamat sa pagiging Diyos. O sa pagsugat mag-apat. Hallelujah, hallelujah, dali mo naging mo na mabaliw sa mga pala, tagias o kinabi. Magbabal sa langit ng siyuta, Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Petros, Diyos ng Isaiah, Diyos ng Sayang God, sa ating church, hallelujah, may may gabi, aming pinakamamahal naman sa Panginoon. Salamat o Diyos, sa langit kayo sa kinabi, kami magkatayin, mag-asibag, kimaya, magpasalamat kayo ng bisa, dali kami tapos o Diyos, inato Diyos nga, hindi mo kami pumanahan o Diyos, hallelujah. Hallelujah. Hindi mo kami kabayan o Diyos, hallelujah. Magbubuhat sa mga presensya, ikan sa pagsugod sa mga pinibahon, sa joyful song, solemn song, minsan pa sa Bible study, kapag magpuli, sa mga members mo kanakanan sa closing prayer. Inato Diyos, ikaw magkaban ka na mo. Ikaw Diyos, hallelujah. Magpamuna ka na mo Diyos, hallelujah. Ikaw Diyos, hallelujah, magkakasig ka na mo Diyos, hallelujah. Ikaw Diyos, mag-aayos sa sakit batian, sulat sa mga problema. Mula sa Diyos sa sakit batian, ikaw Diyos, tubag sa mga pag-aampo, o ikaw Diyos, tagpo sa mga pinagdalaw. O sa mga Diyos, hallelujah. Ikaw Diyos, padayin ikaw, magkabubos sa mga gugmog, kalawin ka na mo Diyos, hallelujah. Kalinaw, kalipay, ay mo tanang igahatagpil ka na mo Diyos sa kaliyan. Inanagad ang iapong isa ni Cruz na matan, lamang madawad sa gawa ng pangalan ng Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray. Amen. Praise God. Ang tinatag ni Beloved Mami siya mag-lead sa praise and worship. Gabi sa tanan, ang ibay ko na itong buhi o bilay mo ng Diyos sa mga joyful o glorious songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God. Every word of worship to one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Praise
Praise the Lord. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong mariyan ka. Lagi kong kasama, ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang the splendor of you, Lord in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God.
Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kabebaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, pag-awa, mga pagpapalang mga sa ating dakilang Diyos sa isa sa atin sa gabi ito. Amen? Praise the Lord. Palabagan natin ang dakilang Diyos. Thank you, beloved Sundares. Thank you, beloved Mami, sa pagdala sa praise and worship. At salamat sa ating dakilang Diyos. Dadago tayo sa ating Bible study. So, ating Bible study ay sa Book of John pa rin, no? Pero sa 2 John. So, ito kasing Book of John na first at saka second, ang concentration nito, ang focus nito ay pag-ibig. No? So, kung paano tayo mamumuhay. No? So, yan din yung kung nakakaalam kayo sa mga matagal na yan, yung kumakalat, no, na sinasabing wealth of humanity na nabanggit doon ang spiritual boy, no? At saka white spiritual boy, no? Dalawa. So, ang pinapaniwalaan nila, ang spiritual boy ay si PBBM. Then, ngayon, sinasabi nila na maraming nagsabi na kaya daw na-elect yung USA na Papa, no? Kasi yan daw yun yung white spiritual wonder boy. At para mabuksan daw yung kayamanan, wealth of humanity. Alam niyo mga minamahal, ang susi ng kayamanan ay ang pag-ibig. Kaya tinuturo natin ang pag-ibig. Walang kumpay natin tinuturo ang pag-ibig. Yan po yung susi ng kayamanan. No? At hindi po si BBM ang spiritual wonder boy. Kasi ang spiritual wonder boy, no? Half human and half spirit yan. Hindi yan pure na tao. No? Yung spiritual wonder boy. No? So, at saka yung white spiritual wonder boy ay wala naman nakasulat dito sa iba sa Bible na mabubuhay ng hanggang sa pagbalik ng mahal ni Jesus. Yung isa lang, yung isang disciple, hindi pinangalanan. No? Pero ang sinabi lang na most love, no? Talagang mahal ni Jesus ang disciple na yon, na pinapangakuan na hindi mamamatay. At walang ibang mababasa sa Bible tumutukoy kay Lazaro. Si Lazaro na binuhay niya. No? So, posible na siya ay hindi namamatay hanggang ngayon, si Lazaro. No? Kasi binuhay na nga siya eh. No? Binuhay na si Lazaro. At siya nga ang nagpaiyak ng Jesus eh. No? So, kasi mahal niya si Lazaro. No? Sa kanyang mga kapatid. No? So, kung iisipin natin, walang ibang mabubuhay hanggang sa pagbabalik ng mahal ni Jesus, siguro si Lazaro lang. No? At
yan po ay hindi tumatanda. Siya ay palipat-lipat ng lugar upang hindi mahalata na siya hindi tumatanda. No? Mula noon hanggang ngayon, yung tinatawag na spiritual wonder boy. Nung ako'y bata pa, no, ang pangako na wealth, yung kayamanan ay may kondisyon. Kailangan na magiging matuwid. Ingon man nga pagbuutan kay abot sa adlaw, pagbuutan man niya ang sulti. Yung pinapaniwalaan na mangyayari. Nakakondisyon ang wealth of humanity sa pagbuutan kay mga na yung sulti. Then, ang wealth of humanity, kuha na siya, naka-reserve pagkatapos ng kasuklam-suklam na mangyari. Kasi parang ano yan starting capital ng maiiwan, ng mga bubuti maiiwan. No? So yan po mga kaibigan. So sinabi natin noon na mayroong mangyayari sa tubig sa buong mundo. Ito'y papait at mayroong isang lugar na hindi maging mapait at ma-fulfill yung propesya na lahat ng tao ay magdadala ng buhol, magdadala ng sa New Jerusalem. No? So maghahandog kasi dadalhin nila roon sa New Jerusalem ang kanilang mga kayamanan. Kasi siguro in exchange of water. Kasi doon sa New Jerusalem, doon lang ang hindi maging mapait ang tubig. Yan po yung sinasabi. No? Tulad ng pangyayari sa Egypt nung pinarusahan ang Paraon. Diba? Sa lugar ng Gosen, ano nangyari? Hindi dumidilim doon, walang mga palaka doon, walang mga langaw. Pero lugar ng Israel, ng Egypt yan. So sa panahon na darating, ganun din sa lugar na New Jerusalem, no, hindi papait ang tubig. Yan po mga minamahal. So, naka-reserve po yung wealth of humanity, hindi po talaga yan wealth of humanity. Yan po ay wealth sa mga magtatagumpay. Ibig sabihin, magiging matuwid sa mga araw na yan. Para sa mga matuwid lang yan, yung tinatawag nilang wealth of humanity na bubuksan daw, hindi po. Puro lang sila mga haka-haka, no? Kaya nga, di ba? Napakaraming mga ngaral na nagsasabi na si Pope Francis daw ay last pope. Ako, tawang-tawa ako yan no? Tumatawa ako yan no? Kasi hindi totoo na last pope. Kaya ngayon, di ba, mayroong bagong pope. Di ba? Kasi ina-associate lagi nila na yung mga parang sila ang Diyos, no? Pero wala naman, napalpak naman yung kanilang mga hula-hula, no? So yung mga ganun. So may hula na naman sila, no, na parubuksan daw yung wealth of humanity. Walang wealth of humanity sa mga masasama. Kasi yung
yung reserve po yan sa mga matarong, sa mga magtatagumpay. No? Hindi po yan sa lahat ng tao, sa mga mabubuti lang yan. Totoong mayroon talagang wealth of humanity intended for the people who will survive. No? Kasi yung magsusurvive, presyong na mga mabubuti yun. Ayan po mga kailangan. So, sa kanila yun, magsisimula sila. No? Kung magpasama tayo, yan po. No? Pero, mark these words, mga sinasabi ko, hindi si PBBM ang spiritual wonder boy. Siguro, si President Marcos noon, minsan siguro nakausap ang white spiritual wonder boy. No? Kaya mayroon siyang konting alam. At yan yung mga kumakalat ngayon. Pero konti lang alam. Kasi hindi alam na reserve yan para sa mga mabubuti. Yan po mga minamahal. So, talagang totoo yan, meron. Kahit ako, bata pa lang ako, alam ko na yan. No? Kaya, siyempre kami maasam-asam din na makabahagi niyan kasi kailangan sa church. No? Yan po mga minamahal. So, pero kaya pinapangaraw natin lagi yung pag-ibig kasi yun yung susi. No? Para mapabilang ka dyan. No? Hindi po yan para sa lahat. Hindi po makakinabang ang mga masasama niyan. No? Yan po mga minamahal. So, kasi kumakalat yan ngayon eh. Matagal na yan kumakalat. No? Pero alam ko, bata pa ako, alam ko na yan. No? Yung kayamanan na yan. No? Kasi basta alam ko na. No? Kasi nagkausap ko pa yung mga matatanda noon. No? Close ako sa mga matatanda sa amin. No? Kaya sila yung source ng lahat ng alam ko. Yan po mga minamahal. So yan po mga minamahal. Kaya itinuturo natin yung pag-ibig. Kasi yun talaga ang kondisyon ng kayamanan na yan. Sabi magbuutan. No? Maging mabuti. No? Kasi yan yung gantimpala sa mga magbuutan. So, magpasabot ka na nga word, dili para sa tanan ang kayamanan, kundi para sa mga buutan, no? Mabubuti. No? Kaya hindi angkop yung word na wealth of humanity, kasi intended lang yan sa mga buutan. Yan po mga minamahal. Alam ko na yan, bata pa lang ako. Alam ko na yan. So kayo mga naririnig ko sa mga vlogger, sa mga ano, baliwala lang sa akin yan dahil alam ko na yan. Yan po mga minamahal. So, ito po mga minamahal, ikalawang buwan, kapitulo, isa lang naman ito, no? Isang chapter lang ito, no? So, versikulo 4 hanggang 13. Ang katotohanan at ang pag-ibig. Labis ang kagalakan ko nang malaman ko na ang ilan sa mga anak mo ay sumusunod sa katotohanan. So,
ang pinatungkulan ni Beloved John dito ay isang ginang, no? Isang ginang na taos pusong nananampalataya, no? Sa iglesia, no? Or sa church, o sa kanilang samahan. Yan po mga minamahal, no? So, yung mga anak niya, mananampalataya. Kaya sabi niya rito, no? Labis ang kagalakan ko nang malaman ko na ang ilan sa mga anak mo ay sumusunod sa katotohanan. So, marami siguro siyang anak, sasabi ilan lang, hindi lahat. No? So, ganoon talaga sa isang pamilya, mayroon talagang minsan, no? Pero maganda pagka buong pamilya talagang nagkakaisa sa paglilingkod sa Diyos, no? Pero dito sinasabi ilan, hindi lahat, no? Ayon sa inuutos sa atin ng Diyos Ama. Kaya ginang, hinihingi ko sa iyo ngayon na magmahalan tayong lahat. Hindi ito isang panibagong utos, kundi ito rin ang utos na ibinigay sa atin noong una tayong sumampalataya. Alam niyo, yung pag-ibig pala ay hindi utos, unang utos, no? Sa panahon minsan, may bilagay dyan ang sinasabi niya. Kasi yung salita na yan ay ipinangaral din sa mga propeta, no? Dahil nagmumula sa Diyos yan. Yan po mga may namahal, no? So, sabi niya, magmahalan tayong lahat, no? At yung sinabi ko kanina, yan ang susi ng kayamanan. Kahit pa naman walang buhol, walang ano dyan, pagka talagang mabuti ka, mag-flow talaga yung wealth sa'yo, eh. Kasi marami maaawa sa'yo, yung mga spiritual na mga hindi natin nakikita, maaawa sa'yo dahil may pag-ibig ka, matuwid ka. Kasi hindi lang naman tayo mabubuhay sa mundong ito. Mayroong mga spiritual na mga nilalang na hindi natin nakikita. Kaya bakit? No, di ba? May mga tao na siniswerte. Kasi pinagpala sila dahil siguro nakita ng mga nilalang na hindi natin nakikita at sila ay tinulungan. Yan po mga minamahal. Ito nga ang susi ng kayamanan ng pagiging matuwid, pagiging mabait. Yan yung sikreto po mga minamahal, no? So ingatan kanila yung mga spiritual, mga nilalang na hindi mo nakikita, siyang mag-iingat sa'yo at magagabay sa'yo. Yan po mga minamahal. Kaya hindi ibig sabihin na gumagawa tayo ng masama, hindi ko lang nakakita sa atin, mayroon. Kung hindi tayo gumagawa ng masama, puro mabuti ang ating ginagawa, tapos isipin natin na wala namang kwenta kasi wala namang nakakita sa akin na gumagawa ko ng mabuti, hindi. Mayroon, no? Yun po yung mga nilalang nilikha ng Diyos na hindi nakikita natin, mga spiritual. So sila po yung natutuwa sa iyo. Kaya alam nila kung ikaw ay dishonest, no? Kasi nga, di ba, ang tao kapag walang tao na nakakita sa kanya, gumagawa ng kabulustugan, no? Pero hindi niya alam na yung mga nilalang na hindi niya nakikita ay nakakita sa kanya. Yan po mga kailangan. So, kaya ang susi ng mga pagpapala talaga ay ang pag-ibig. Kasi ang pag-ibig ay naglulunot ng
kabutihan. Yan po mga kailangan. So, ito yung minumungkahi niya at talagang binigiit niya. Magkita ang pag-ibig sa atin kung mamumuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. So, balik na naman tayo sa ating mga previous study, no? Na doon pa rin, bumabalik pa rin doon sa utos ng dakilang Diyos. No? Yan po mga minamahal. So, sabi dito, makikita ang pag-ibig sa atin kung namumuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. Ayon sa mga utos ng Diyos. Kaya, dahil dito, malalaman mo kung ikaw ba ay namumuhay sa pag-ibig. Bakit? Ang Diyos kasi ay pag-ibig. Umibig siya sa atin. Kung hindi mo kayang sundin ang kanyang mga utos na nagbigay siya ng pag-ibig, paano siya nagbigay? Yung buhay mo sa kanya galing. Yung mga pagkain mo, lahat ng bagay galing sa kanya. Tapos hindi ka marunong umibig sa Diyos, hindi mo sinusunod ang kanyang mga utos, talagang hindi ka namumuhay na may pag-ibig. Yan yung ibig sabihin ni Ibig sa. So, ayon sa utos ng Diyos, alam mo na, kung halimbawa hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, wala kang pag-ibig. Kasi nga, paano ka magkaroon ng pag-ibig na kahit sa dakilang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay ay hindi ka marunong sumunod? Yan po mga kailangan. At ang utos niya na narinig ninyo mula ng sumampalataya kayo ay ito, mamuhay tayo ng may pag-ibig. So, yan pala talaga ang pinapangaral ng Diyos. No? Mamuhay tayo ng may pag-ibig. Yan din yung pinapangaral ng mahal ng Jesus. Yan din yung mga pinapangaral ng mga apostoles o mga disipulo. No? So, walang iba kasi yan talaga yung suksi sa lahat. No? Pag-ibig. Kaya yung sinasabi nilang God of humanity, hindi yan maano kasi kundi nakakondisyon sa pag-ibig. No? So kahit sino pa, kahit makapangyarihan, kahit sino pa yan, no? Tao pa rin yan. Hindi kaya ang Diyos kasi ang Diyos ang nag-decree. No? May mga kondisyon ang Diyos bago ibibigay yan. Napakalaking kayamanan niya Yan po mga may mga. So, may kondisyon. Mahalaga ito dahil marami ng nagkalat na manlilinglang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Jesus ay naging paano ba ito? Parang mali, no? Ang Bisaya ay naging tao. Parang ganun siguro ang ibig sabihin niya. Sila ay mga manlilinglang at anti-Bisaya. Kristo kasi dito Mag-ingat kayo at nang hindi mawala ang inyong pinaghirapan. Sa halip ay matanggap ninyo ang buong gantimpala. So ano ba yung pinaghirapan natin? Halimbawa tayo, ilang taon na tayo na naglilingkod sa ating nagdilang Diyos. No? Nagsasakripisyo araw-araw.
araw-gabi. No? Ano ba ang matatanggap natin? Ano ba pangako? Ano ba pag-asa natin? Di ba? Yan po yun, yung buhay na walang hanggan. Atin pong topic ng mga nakaraang Bible study natin. So, buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito, no? Maraming manglilinlang. Kaya nga, yung Bible na bago. Dami ng Kristo dito, no? Wala namang Kristo talaga, no? Marami ng, di ba, kumakain ng mga pinagbabawal ng Diyos, baboy, o ano pa man, dugo, kumakain na sila. Hindi na sila nangingili ng Sabat kasi binago daw. Wala namang mababasa dito eh. Tumanda na lang ako sa pagbabasa ng Bible. Wala namang mababasa na binago yung wala na yung Sabat eh, binago eh. Wala namang mababasa dito sa lahat ng mga version ng Biblia. Wala kang mababasa. No? Wala kang mababasa. So yan po mga minamahal. So, yan ay mga utos ng Diyos. Wala ka rin mababasa sa Bible na lipas na yung 10 utos. Wala kang mababasa niyan. Eh, marami kasi hindi na sumusunod sa 10 utos kasi wala na daw yung 10 utos. Wala kong mababasa dyan. Intact pa rin ang salita ng ating dakilang Diyos. Walang pagbabago. Kasi ang Diyos, no, nagpapakilala siya na Diyos siya noon, Diyos siya ngayon, at Diyos siya sa hinaharap. No? Kaya, lahat ng mga sinasabi niya ay walang pagbabago. Yan po mga naman. Salita niya ay hindi magbabago kaya naman. Ang magbabago, yun lang yung mga may mga kondisyon, yung mga parang mga kontrata, yung mga di ba, nagbabago yung yung covenant. Kasi parang contract kasi yan. Di ba, pinalitan yung mga Levita na tagapagasiwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos, pinalitan ang mahal na Jesus, ang anak ng kataas-taas ng Diyos. So, di ba, yan lang yun, yung mga ganyan. Pero yung salita na ating dakilang Diyos, yung mga utos na ating dakilang Diyos, ay hindi nagbabago yan. Lalo-lalo na yung 10 utos, hindi po nagbabago yan. So, yung 10 utos, nandiyan po yung Sabat. Kaya gusto lang tanggalin ng 10 utos kasi nandiyan yung Sabat eh. Hindi mo mababago yan. Binago nila yung Bible na marami silang pinalitan dito. Yung pangalan naman ng Jesus, ginawa nilang Kristo. Pero hindi nila mababago ang katotohanan. Yan po mga mga. Gusto mga nilang tanggalin ang 10 utos, hindi nila magagawa. Kasi nandyan yung mga hindi natin nakikita na gumagabay sa atin upang turuan din tayo, gabayan din tayo sa katotohanan. Yan po mga naman. So, ang sino mang hindi sumusunod sa aral ni Jesus o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi pinanahanan ng Diyos. So, ito, hindi sa aking salita to ang sinumang hindi sumusunod sa aral ni Jesus. Ano bang aral ng mga Jesus? Ganon din yung mga aral doon sa ngalan ng Ama. Sa mga aral mula ng Genesis to Book of Malakay,
Inulit lang niya yan. No? Inulit lang niya. Wala naman siyang bagong aral eh. Kaya yung pinag-usapan natin dito, sabi dito ni Binabijan na yung utos na ito ay hindi ito bago. Mula pa noon, no? Magmahalan kayo, di ba? Ang ibinigay ng Diyos ang 10 utos dahil sa kanyang pag-ibig. Kung ngayong nanamnamin ang 10 utos ay pag-ibig din. Manginig ka sa Sabat, pag-ibig para sa Diyos. Mahalin mo yung mga magulang mo, galangin mo, pag-ibig pa rin. Diba? Huwag kang magsamba ng mga Diyos-Diyusan, pag-ibig pa rin sa Diyos. Huwag kang mga ngalunya, pag-ibig pa rin. Diba? Lahat yan puro sa pag-ibig. Yan po mga may naman. So, kaya, walang bago na itinuro ang mahal ng Jesus. Kung ikaw daw ay hindi sumusunod sa mahal ng Jesus, kung hindi ka sumusunod sa mahal ng Jesus, ibig sabihin, walang Diyos sa iyo. No? Ngunit ang sinumang sumusunod sa aral ni Jesus ay pinananahan ng Ama at ng Anak. Totoo po ito mga may naman. Kasi sinasabi ko nga sa inyo, sa pagtulog ko ay dinalaw ako ng Ama at Anak. At binigyan ako ng kumikislap na bula na ginto. Yan po mga may naman. Kaya nandyan talaga sa iyo ang Ama at ang Anak. No? Ang mahal ng Jesus at ang dakilang Ama. No? Yan po mga minamahal. So pinanahanan ng Ama at ng Anak. Kaya yung mga pinag-aaral natin dito, di ba, kakaiba eh. Dahil sound of God's trumpet. Tumpito tayo ng Diyos. So, pero ang kaibahan lang natin, kasi hindi natin ito pinapaniwala sa iba. Ating mga aral ay nandito lang sa atin. Hindi tulad sa panahon ng mga apostoles, panahon ng mga propeta, panahon ng Panginoong Hesus. Kaya naging kapalit ang buhay ng mahal ng Jesus dahil ipinangaral niya sa mismong loob ng Israel. Sa lahat. No? Kasi intended yun para sa Israel. No? Sa atin naman ngayon, ang ating pangangaral ay intended lang sa atin. No? Yan po mga mga. Hindi natin ibubuhay sa ating buhay para sa iba na tulad ng ginawa ng mahal ng Jesus. Kasi kapag ito'y ating ipangaral at ipipilit natin sa kanila, papatayin tayo nila. No? Kasi biro mo naman yan, no? Ang mangyayari, pira na, naging bato ka. No? Kasi nandiyan ang mga membro nila. Pira na yan eh. Tapos, pakialaman mo yan. No? Diba? Talagang mamamatay ka. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos. Ang hinirang ng Diyos, no? Tulad ng paghirang niya kay Father Abraham. No? Pamilya tayo. Hanggang sa dadami ang pamilya, kung mayroon mang sasama sa atin, voluntaryo sila. No? Hindi galing sa atin na tayo ay magre-recruit sa kanila. Hindi po tayo inutusan ng mag-recruit. Yan. Pero tatanggapin natin kung sino man ang gustong makisa sa atin sa pagsamba sa ating dakilang Diyos.
Sino mang maniniwala sa atin. Pero yun yung kaibahan po mga minamahal. Kasi hindi natin, yung wisdom ng Diyos na binigay sa atin ay hindi natin ipinipilit sa kanila. Kaya, hindi tayo dapat persecute nila. Kasi wala nang persecution. Sabi ng Diyos. Wala nang persecution. Hindi na tayo i-persecute nila. Kasi, hindi naman natin pinipilit ito sa kanila na maniwala sila sa atin, at susunod sila sa atin. Ang utos lang sa atin ay pangaral. Kapag maniwala o hindi maniwala, hindi sila mag-i-enjoy ng sinasabi nilang wealth of humanity. Kasi ang makakasama lang dyan, makakaamil lang dyan, makabenepisyo lang dyan ay yung mga mabubuti, matutuwi. Yan po mga kanina. Nakalaan ko yan sa mga matutuwi. Kaya nga, ang ating sentro ng pangangaral ay pag-ibig. So, ibinalik natin ang tamang aral, ang katotohanan na nawala, napalitan ng kasinungalingan. Yan po mga kailangan. So, kung may dumating man sa inyo na iba ang ipinangangaral tungkol kay Jesus, huwag niyo siyang tanggapin sa inyong tahanan. Ni huwag ninyo siyang batiin ng may pagpapala. No? Ito matindi pa ito mga minamahal. No? Kaya nga tayo ay hindi tayo diba? Kasi yung ating araw dito ay hindi natin kumbaga ipinagpilitan, hindi po. Yan po mga mga. So itong araw na ito, tandaan natin, kapag iba yung araw nila, anong gawin natin? Hindi natin pabatiin. Sabi dito hindi tatanggapin sa tahanan. Diba? Yung mga, paano, iba talaga ang araw natin Iba talaga ang araw nila, kaya, diba, nahihirapan tayo kasi hindi naman sila nangingilin ng Sabat. So, yung mga estudyante natin, may mga activities ng Saturday. Kaya yun yung problema natin. Sa ating mga trabaho, mayroong Saturday. Yan yung problema natin. Kaya yan yung sana maabil natin yung pangako ng Diyos. No? Meron na talagang kayamanan na pangako ang Diyos. No? Kung kailan, hindi ko alam. Kaya nga, tayo ay hindi natatakot na magsasabi na magkakaroon tayo ng pastoral, magkaroon tayo ng maraming churches, magkaroon tayo ng ating mga sariling school at business community para di tayo mapiktuhan pagdating ng Sabat. No? Kaya bukal na bukal ako niyan kasi alam ko, bata pa lang ako, mayroon ng pangako ng kayamanan. Kaya bukal na bukal ako niyan. No? So mangyayari yan. Kapag bigyan pa ako ng mahabang buhay ng Diyos,
po ba yan? Kung kailan yan, pagkaloob ng Diyos, kontrol kasi ng Diyos yan eh. Yung kayamanan na yan, kontrol na yan. Hindi kontrol ng mga makapangyarang tao tulad ng mga iniisip ng mga vlogger, mga ano-ano. At akala nila yung spiritual wonder boy ay simpleng tao, hindi po. Hindi po yan pure na tao lamang. Kaya nga tinatawag na spiritual wonder boy. Spiritual kasi half human, half spiritual. At saka yung white spiritual wonder boy, talagang spiritual po yan kasi binuhay na siya eh. Kung sila sa Roman yan, binuhay na siya eh. Spiritual na talaga siya. Wala na siyang kamatayan. Kung siya yung pinangakuan ng Panginoon kasi siya yung nasa Bible na pinakamahal, siya pa eh. Walang ibang iniyakan ng Panginoon ng mahal Panginoon Jesus sa Bible. No? Maliban sa Diyos, sila sa lang. No? Gaano niya ka-love sila sa Lazaro? Diba? At binuhay niya. Kaya, sa tingin ko, tama yung aking wisdom na ang tinutukoy na tao na hindi mamamatay hanggang sa kanyang pagbabalik ay si Lazaro. Kasi walang ibang binabanggit ang Bible. Although napakatinding ito, wisdom, no? Hindi mo marinig sa ibang mga ngaral sa buong mundo. No, dito nyo na marinig ang wisdom galing sa Diyos. Yan po mga minamahal. Kaya, hindi po yan basta-basta. Hindi po tumatanda yan, yung white spiritual wonder boy. Hindi po tumatanda yan. Palipat-lipat lang po siya. No? At siya may control. No? Maliban sa dakilang Diyos, siya ang may control. Kasi nandito siya, kasama ng mga tao. Hindi siya namamatay. Spiritual kasi. Binimay na siya ng mahal na Jesus eh. Wala namang mababasang ibang binuhay na iniyakan ng mahal na Jesus. Si Lazaro lang. Yan po mga minamahal. Kaya posibleng si Lazaro yan. Nagdadala ng mga ibang pangalan, pumapasok kung saan, nagiging sundalo, nagiging doktor, o nagiging kung sino siya. So siya yung tinatawag na white spiritual wonder boy. Hindi natin alam kung saan siya ngayon. So siya yung may hawak niya. Hindi yung Santo Papa. Kasi tumatanda naman at saka namamatay naman yung mga Santo Papa. Hindi spiritual. Ang tinutukoy niya, walang kamatayan. Kaya limited yung kanilang kaalaman. At may kondisyon po yan, yung kayamanan na yan. Pagiging matuwid. Para lang yan sa mga matuwid. Kawitan natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are good.
Dalhin kami mo ng mga Diyos sa palahan ng Yesu kinabi, magubad sa lahat ng Yuda, Diyos ng Abraham, Diyos na disarap ng Siyo, Diyos na pagkait ng Pastos ng Israel, Diyos na sanggan sa aming church, may gabi ang pinakamamahal na mas, Panginoon Jesus, salamat o Diyos sa mga pulong, ang mga talinghugan, dilang na kinimabay ang kawang, natisok sa mga singkasi, ang kinimagay sa kinabi, oyan siya, mapadasi, mabalikon, mapadugang sa pagsalit na kanimo. Matulog ka naman sa pag-ibugma kanimo pagsunod ng kamutan. Tuloy sa kami sa bigay ko ay, pagkasagay, pag-espirituay, pag-pamilya, pag-church, pag-sumatang sa palibag niya. Kaya kayo pasagdi o Diyos. Pag-inawat o Diyos, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw makapadaan sa pagpad ka na mo sa panibahan karoon ng pagkaumahan ng tulog mo o Diyos. Hallelujah. Pabisan pa o Diyos, hallelujah. Hallelujah sa mga kahinaan, ikaw makapasayo sa mga kahinaan o Diyos, hallelujah. Hallelujah o Diyos, hallelujah. Sa Diyos pa rin ikaw magkagpos kami ng Diyos, magtubag sa mga pag-aampo o mag-aayos ng sakit pati at masunod sa mga problema. Pumunod niyo siya sa sakit pati. Dahil ikaw magpamuna ka ng Diyos, mag-aagad ka na ka ng Diyos, kaya wala kayo mahimo pumunod ka. Kaya una kami, nasiga kami, tugangin tubag salita kami mo Diyos. Hallelujah. O ikaw Diyos, atag pagtaas ng buhay sa mga kinabing Diyos. Para mabalayan pa kami sa mga bagay, pagsimpa, pag-imay, pagpastalan niya. Itananggad, ang iyang pag-isali ng pasalamatan, lamang madawat sa gawa ng Panginoon Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. So, dala tayo sa pagbibigay ng mga members. Atong tawagan si David Sir, siya ang unang magbigay ng members. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, who are called to be free, but do not let this freedom be an excuse for the things that God serve to control you. Instead, let love make you serve one another. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Isaiah 40 verse 8. The grass withers, the flowers fall, but the word of our God endures forever. Proverbs chapter 10 verse 7. Good people will be remembered as a blessing, but the wicked will soon be forgotten. Amen. Praise God. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one could come to the Father except through me, Jesus said. So, Lord, pagpagaan ko po yung Diyos ng wala yung lahat pa. Marabag sa politika. Kung gusto nga nila ang kandidato, alas, bill at palakpak, no? Syagit pa.
So, magdiri, kulang sa kuan, sa gusto. Dili na ito gusto ang Diyos, kaya hindi ko yung malagpat. Ayaw na dapat ang bukpalak sa atong bigla ng Diyos ay napaka-dakong pribilehiyo sa ato. So, pinanggal na ito ang ikas itong nakuna na atong ipalagpakan, atong ipapurihan ay ang tag-yes ng kinabuhi, ang katas-taas na atong Diyos. So, ano managpak kita, pinanggal mo managpak ta, palagpakan ito. O salamat sa Panginoon Diyos na itagaan ka din yun na tagaugat sa patalibahon. Salamat na itagaan ka tas lugay sa mga kinabi, ipabutan niyo mga tanaan. Salamat sa pag-aming proteksyon sa tibok semana, sa atong mga ginunubing buhaton, na ang Diyos, nagpamunan ka nato, nagkabang kami ka nato. O salamat sa kayuhan sa mga sakit baltiyan, o kasuban sa mga problema, at atong buhay ng Diyos. Ano na nato kanunay ang iyang kaayo, dili ka nato. Dili tungod sa pagkaon na buhi ka, basi mo na itong una nga tungod sa pagkaon na buhi ka, tungod sa atong kusog na buhi ka. Balik ka sa principle of science. So, anong nagkakaon ka, isang nagikan. Ngayon nabuhi ang kakaroon, ang naang kakaroon, isang nagikan. So, balik na ito sa atong buhay dali ng Diyos. So, mga na kinahanglan ka. Ngayong pagtuo sa atong buhay dali ng Diyos, kinahanglan rin na imong batunan. So, mga na pinaka-importante. So, hindi kita magmalaki na maayaw itong lawas. Nahimo na ito ang mabutang. Kaya di kita ang may kontrol. Bisa nga sa kumasong tubig kung dili talaga ang kusog sa tubig ng Diyos, di nato na gunitan. Bisa na atong kamot, atong bukton. Kung wala, di talaga ang kusog sa Ginoo, dili nato ni malihok. Ato lang mga magpasalamat na sa tubig ng Diyos kanunay na asya tagaan niya kanunay o katakos na maging bisog sa bugno din sa ibabaw sa ibutan, sa bugno sa kalisod. Kaya kalibutan dili man sa yon. Sayon lang kung napay kay dinikanan, magsalit pa kasi ng dinikanan, pero pagka wala ka, layo ka sa dinikanan, o doon na kayo yung dinikanan, pero layo ka, yan yung may bawaan sa kinabuhi. So, dili sa iyo ang kinabuhi. O sa itong closing prayer, atong yun si Beloved Aaron, siya ang mag-lead sa closing prayer. Holy Spirit, na isang
governor at ng Congress, governor sa governor at ng governor, governor best wishes na ng President Tanang response po governor din ang sponsor. Gusto ko mas pagsimba nyo at ang gusto na po number ng governor sa pangtungo sa mga tanong ng taong President Tanang governor sa private person experience ng President governor expression ng President yung pasal kung sa pangalan ng Jesus masarap na silita sa Disney. It's always para sa Disney. It's an answer maging nalibig sa Roses sa Disney. It's a musipon na nawawagan sa Disney. It's mabubatan mawawagan sa Disney. Pawin ng verse sa Disney. It's mga organs sa Disney. It's mga kalawasan sa Disney. O buwan pang sige tumarin kung nabutin kayo sa Disney. Jesus saves, Jesus heals, Jesus born of life, and so Jesus is our shepherd, Bishop, fountain, Jesus, all His glory, and our and His giving belongs to Jesus. Listen and pray and praise the Lord. Times and Shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.